Nagpalipas ng magdamag sa harapan ng tanggapan ng COMELEC sa Maynila ang ilang supporter ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinakainabangan ang magiging pasya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Didinggin ba niya ang higit isang taong panawagang tumakbo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan? Unang araw pa lang ng filing, tinuldukan na agad ni Digong ang pangarap ng kanyang mga taga-suporta. There was never a time that I looked beyond the boundaries of the mayorship of Davao. Samantala, ang mga ibang kandidato, isa-isa nang nagsipag-file ng kani-kanilang mga COC. Si VP Binay, Senator Grace Poe, Secretary Mar Rojas at Senator Miriam Santiago. Lumipas ang unang 3 araw ng filing ni Anino ni Digong hindi nasilayan sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Dakbayan sa Davao, ikinahanglan ang inyong suporta. Magsabot-sabot ka! Pero ang anak niyang si Sara Duterte muling binuhay ang dugo ng mga maka-Duterte nang mag-post siya sa Instagram ng kanyang pagpapakalbo. Kasabay ng mapanghamong hashtag Duterte 2016 at hashtag Kalbo para sa pagbabago. Sinundan ito ng pagpapakalbo ng mga masugiding follower ni Digong. Yan, pag-asa natin na magbago ang gobyerno. May kakayahan siya. 15 ng Oktubre, isang araw bago ang deadline, nag-ingay at sama-samang nagpakalbong ilan pang grupo ng mga supporter ni Mayor Rodi. Subalit nauwi sa wala ang kanilang sakripisyo. Alas 3 ng hapon, dumating sa Intramuros ang executive assistant ni Digong na si Bongo. Sa suot niyang statement shirt, nasawi ang mga nakaabang. No is no. Ang dalang COC ni Bongo para sa re-election ni Digong sa pagkaalkalde ng Davao City. Ang last message ni Mayor, ingon niya, thank you, but I have decided to run for Mayor of Davao City again. Na Duterte zoned ang mga nag-abang at nag-trending online ang hinaing ng mga umasa sa kandidatura ng alkalde. Pero sadyang may mga matitindi ang pananalig. Kahit mag-file ng Certificate of Candidacy sa Davao si Mayor, meron ding option na pwedeng si Madam Sara yung mag-file dito. Okay? And we know the fact legally na ang substitution hanggang December pa. Kinabukasan, October 16, huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Nagpalipas ng magdamag sa tanggapan ng COMELEC ang mga supporter ni Digong. Umugong ang usap-usapan, lilipad daw pa Maynila ang alkalde. Hindi po kami natitinag doon sa ginawa niyang filing ng mayoral candidacy. Sapagkat naniniwala po kami sa kanya kung anong tinatakbo ng isip niya, uupo yun, wala po kami pagdududo doon. Nabuhayan pa sila ng loob nang mag-post na naman sa Instagram si Inday Sara, larawan ng kanyang COC para sa pagkaalkalde ng Davao. Sa pagpatak ng bawat oras, nahaluan ng duda ang pag-asa ng mga naghihintay. Sisipot nga kaya si Digong? Isipin mo siya lang talaga yung tumatakbong politiko na parang yung mga taong pumipilit. Hanggang sa sumapit ang alas 5, walang dumating na Rodrigo Duterte. Pagtatapat ni Bongo, kalaunan maging siya, sinubukan pang kumbinsihin ang alkalde, pero bigo sila. May one last try ako nung that day. Sabi niya, sabi ko, Mayor, baka magbago isip mo. Sabi niya, isa ka pa. Sabi niya, nag-usap na tayo. Tapos na usapan natin dyan, hindi talaga ako tatakbo. That was the longest 12-hour my life. Hindi ko maintindihan na naiihi ako, na hindi ko naintindihan nararamdaman ko. I'm so tense. Sa kabila nito, hindi pa rin namatayan ng pag-asa si Bongo at ilang malalapit na kaibigan at kaalyado ng mayor. Nakaisip sila ng paraan. Iminungkahi sa liderato ng PDP laban ang kanilang huling alas. Kung sinabihan ko si Senator Coco Pimentel, sabi ko, Sir Coco, hindi talaga pupunta si Mayor sa Manila. Nandito lang po kami sa Davao and we are unprepared na lumipad dyan. Kung gusto mo, ito, a mere suggestion only. Sabi ko, mag-file kayo ng substitution, pero wala hong assurance na papalit si Mayor. Nakinig ang liderato ng partido.
Bago matapos ang araw, nag-file si Martin Dino ng COC para sa pagkapangulo. Ako po si Martin Dino. Miyembro po ako ng PDP Laban since 1982. Trainer po ako ng PDP Laban. Bagamat miyembro siya ng PDP Laban at chairman ng Violence Against Crime and Corruption, pawang barangay captain lang ang hinawakang pwesto ni Dino sa gobyerno. Kaya nagtaasa ng kilay ng marami. Placeholder nga lang ba siya para kay Digong? Sa panuntunan kasi ng COMELEC, mayroong hanggang December 10 ang mga partido para palitan ang isang kandidato ng kanyang kapartido sakaling ito'y mamatay o di kaya'y madisqualify. Tuloy ang mga ugong sa kandidatura ni Digong. Ilang araw matapos ang filing ng COC, namataan siya sa isang mall. Dito, eksklusibo siyang nakapanayam ng News 5. Sir, so paano yung presidential run mo? Wala na yun. I have filed my COC as mayor of Davao City again. Sir, walang substitute? Kasi I believe yung isa niyo You po are talking about December? Yeah. Yeah, that's the window. That's Yeah. what you're talking about. Yeah, so sir, I might still go for it. so will you go for Well, I said I leave it to God. Wala, ayaw ninyo magtanggap ng sagot eh. If I say ayaw, magalit man. So, scale of 1 to 10, Yeah. running for president, Yeah. 3. Pinagkaguluhan ng mga nakarinig ang mayor. Nabuhay ang pag-asa ng mga taga-suporta. Pagtatapat ni Bongo, isa itong mahalagang pangyayari na kumurot sa puso ng tigasing si Duterte. Nagdagsaan yung mga nagpa-picture. Ang dami, 2 oras yung nakatayo doon. Yung iba dumadaan, galit. Sabi niya, Mayor, hindi na kami boboto at wala nang pag-asa itong bansa natin. Hindi ka naman tumakbo eh. Galit yung tao. So doon niya nakita na andyan pala yung real clamor. Nang salain ng COMELEC ang listahan ng mga nagnanais maging kandidato, maraming kumwestiyon kay Dino at nabansagan pa siyang nuisance candidate. Pagtatanggol ni Dino, Tandaan niyo po, ako ay inendorso ng aming partidong PDP Laban. October 29, umatras na nga si Dino sa laban na insulto raw siya sa pagturing sa kanya ng nuisance candidate. At ang inasahang pamalit nga ay ang alkalde ng Davao. He's a very loyal party man and that he would abide by whatever is the decision of the party. Ngunit tumanggi pa ring magbitiw ng huling salita ang mayor. Hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre, namamaluktot pa rin ito sa panawagang tumakbo. I'll tell you straight para matapos na talaga kung bakit. Maybe duwag ako na pagkatao. Parang gano'n, fear of failure. But you know, the problems of considering the enormity of the problems confronting the country, talagang maging duwag ka. Habang naghuhunos dili ang mayor, umarangkada naman ang mga kasong disqualification laban kay Senator Grace Poe. Naliko ang atensyon ng publiko sa Senado kung saan dinidinig noon ang kandidatura ni Poe. Sa puntong ito, akala ng marami tuluyan ng magagarahe ang biyaheng pampanguluhan ni Mayor. Ngunit nang paboran ng Senate Electoral Tribunal ang kampo ni Poe, ginulat ni Digong ang lahat sa kanyang deklarasyon. Yes, I do not like the ruling of the set. The treaty says that foundings should be given citizenship by the country where they are found. Period. Kaya matapos ang ilang buwang hulaan kung tatakbo nga ba siya sa pagkapangulo o hindi, Nobyembre 23, 2015, tinanggap na ni Digong ang hamon. Yes, I am running. But the formal declaration would be made by the PDP. Ako ang nagpresidente ng Pilipinas. Kayong mga durugista, yung araw na yan, magbigti na kayo. Kung anong bagal ni Digong magpasya sa pagtakbo ay siya namang tulin niya sa pagpili ng pangunahing plataporma. Handa raw siyang ipatupad ang kamay na bakal laban sa krimen at droga kahit pa mauwi ito sa pagdanak ng dugo ng mga kawatan. If you have a better idea, then let me know and I will adapt it. I've been in this business, I said, for 22 years. I should know the rules of the game.
Bakit ba kayo takot dyan sa kiling-kiling na yan? Imposible sa pananaw ng iba pero track record na raw niya ang magpapatunay. Kaya niya itong tuparin at handa pa siyang itaya ang kanyang sariling buhay kung di niya ito mapanindigan. Patayin ako, di patayin ninyo ako.